Ngayon, dumako naman tayo sa mga uri ng sukat. At ang sukat nga pala ay parang count ng beats o kumpas ng tula. Ito ang dahilan kung bakit may flow o ritmo ang pagbasa. So, ang sukat ay eksaktong bilang ng pantig o syllable sa bawat linya ng tula. Kailangan pare-pareho ang bilang na ito para maging maganda ang tunog ng tula. Ang unang uri ng sukat ay ang wawalohin. Kung 8 ang bilang ng patnig sa bawat taludtod. So, binabasa lang ito ng tuloy-tuloy. Ang 12 naman ay meron na 12 pantig sa bawat taludtod, ngunit ito ay hahatiin sa dalawa. Anim na pantig at mag-stop and then 6 na sad. So, inana ang 12. Ang lalabing-anim naman ay maari ito magkaroon ng dalawang hati o sisura na may tigwa 8 pantig bawat hati. Ang 16 na pantig bawat taludtod ay maaring magkaroon ng 4 na hati na may tiga 4 na pantig. So, ito ay nakadepende sa tula. Pero kasagaran kay hahatiin ito sa dalawa. 8 hati 8. Next is 18. Kung 18 ang bilang ng pantig, ito ay magkakaroon ng 3 hati at bawat hati ay may 6 na pantig. So, ito hahatiin sa 3. 6 hinto 6 hinto 6. Inana siya ang 18. Sining. Dumako naman tayo sa sining or kariktan. So, ang sining o kariktan ay ito ay tumutukoy sa ganda ng pagkakagawa ng tula. Ito ang pagpili ng pinakamagandang salita para maakit ang mambabasa at nararamdaman nila ang sinasabi ng tula. So, importante din ito sa pagsulat ng tula. Ang layunin nito ay mag-iwan ng matinding at di malimutang impresyon sa puso at isipan ng sino mang magbabasa. So, madaling sabi, ito ay ang elegance o beauty ng isang tula. Susunod naman ang talinghaga. Ang talinghaga ay ang nagtatago o malalim na kahulugan ng isang tula. Hindi ito sinasabi ng direkta, ngunit gumagamit ito ng mga makata na mga matilaghagang salita o tayutay o figure of speech in English. Bakit nga ba ito kailangan ng isang tula? Kailangan mo itong pag-aralin ang mga salita dahil may malalim na diwa o mensahe ang makata na pinapahiwatig. Hindi tula ang binasa kung sobra dali itong maintindihan agad. So, sa madaling sabi, ang talinghaga ito ay misteryo o hidden meaning na dapat nating tuklasan if tayo ay magbabasa ng tula. Mauday na nga if magbasa ta og tula kay mga lawom kayo sila og words nga need pa nato search ang meaning. Kay ito ay isang talinghaga di ay nga na siya mga hidden meaning na dapat nating tuklasan. Yan lamang po sa aking parte. Maraming salamat sa pakikinig at naway mayroon kayong natutunan sa aming pag-discuss.